Hi, ito si Piolo Pascual at kayo nakikinig sa Lovingly Yours, Tita Carrie on AM 1044. Dako na po tayo sa ating Lovingly Yours. It's me, your Tita Carrie. At kasama ko po kayo sa pagpapayo sa problema ni Mila na isa nating OFWs sa Hong Kong. Dearest Tita Carrie, una sa lahat, tawagin mo na lang akong Mila, 55 years old. May 3 anak na pamilyado na at almost 18 years na po ako dito sa Hong Kong sa iisang employer. Wow! 18 years! Dami ng ipon yan. Sa totoo lang, Tita Carrie, napakabait ng mga amo ko at tinuring na nila akong kapamilya. Wow! To God be the glory. Kaya up to now, andito pa rin ako at naglilingkod sa kanila. Mahirap pala sa isang inang gaya ko ang malagay sa ganitong sitwasyon na halos sa loob ng 18 taon ay swerte na ang magtagal ako sa amin o sa pamilya ko ng almost 1 month. At samantalahin ang mga pagkakataon na nasa piling ako ng mga anak ko at ng aking mga apo. Maraming ganito nakapareho ni Mila na minsan, di ba, umuwi sa atin, nagbabakasyon, 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks. Kasi di ba, kung ilang taong ka sa amo mo, doon magbibilang yung dapat na bakasyon nyo Kaya dapat to talagang sinasamantalan nyo yan. Masayang malungkot ang pakiramdam ko, Tita Carrie. Masaya ako dahil nakita ko sila. Masaya ako dahil nakasama ko sila at nakasama ko ang mga apo ko. At talagang kapag nasa tabi ko ang mga apo ko, Tita Carrie, lahat ng sama ng loob ko sa mga anak ko ay napapawi. Nalulungkot ako sa dahilang kahit nasa ganitong sitwasyon na may pamilya na ang 3 kong anak, na sila ay parang may mga kulang pa rin at parang ako po ang nabibigatan sa pasanin nila sa buhay. Hindi natin maiaalis yan sa magulang. Maraming ganyan po sa Hong Kong. Hindi lang sa Hong Kong, anywhere in the world na may OFWs na magulang. Pag nakikita natin yung mga bata, di ba, sa buhay nila, lalo na yung mga may pamilya, parang gusto nyo yakapin pa rin Alam mo, Tita Carrie, ang bunso kong ang lalaki, na may 3 anak na at sa kagustuhan kong makatulong sa pamilya na, ay pilit kong hinanap ng employer dito sa Hong Kong para maging family driver. At dahil sa tulong ng amo ko, Tita Carrie, ni-refer niya ang anak ko sa kaibigan niya. Laking tuwa ko, Tita Carrie, nang sabihin ng amo ko na anak ko ang kukunin ng kaibigan niya para maging family driver. Swerte, no? At pinapaasikaso na ang mga papeles, kaya tumawag ako agad sa anak kong bunso. At tuwang-tuwa naman siya, Tita Carrie, lalo na nang malaman niya na malaki ang sahod ng driver dito sa Hong Kong.
At sabi ko nga sa kanya, sana anak, magbago na ikaw ng pag-uugali mo, mahalin mo ang trabaho mo, mahalin mo ang pamilya mo, at maging responsable siyang ama sa mga anak niya. Lalo na, lumalaki na ang mga ito. Hay, nakaka-touch bilang magulang, no? Talagang ganyan ng magulang, eh. Halos lahat ng anak iniintindi pa kahit may pamilya na. Ang bunso ko, Tita Kerry, dahil nag-iisang lalaki, the only son, 2 babae ang kapatid niya, at bagamat may mga problema rin ako sa mga ate niya, ay mas masahol, Tita Kerry, ang problema ko sa bunso ko. At di ko naman masasabing na-spoiled namin silang lahat dahil pinapagalitan naman namin at napapalo ang mga yan kapag may nagagawang kasalanan nung maliliit pa. Kaya lang, sa kanilang tatlo talaga, Tita Kerry, ay pasaway talaga ang bunso ko. Kahit sa mga kapatid niya ay lumalaban ito. Kaya umiiyak sa akin ang 2 niyang kapatid na babae kapag nananakit ito. At minsan nga, dahil sa sama ng loob ko rito, pinalayas ko yan sa bahay, Tita Kerry. Sa maniwala at sa hindi. Kaya lang, ako rin ang nagsisi at ako rin ang bumigay. At humanap ako. At ako rin ang humanap sa kanya. Ako rin ang iyak ng iyak sa kanya noon dahil bilang ina, lalo na at nandito ako sa Hong Kong, talagang hindi ako mapalagay kapag wala siya sa bahay. Nang makarating na dito ang anak ko, Tita Kerry, at maipasa niya ang lahat ng mga papeles at naipasa niya rito ang driving school test niya at nabigyan siya ng lisensya to drive, ay para akong nabunutan ng tinik noon at nangako siyang pag-iigihan niya ang trabaho niya para sa 3 anak niya. Kaya bilang ina, Tita Kerry, parang nagluwag na ang loob ko, sa totoo lang. Sabi ko nga, ay Lord, sana hindi ako nagkamali sa desisyon ko na ihanap ang anak ko ng amo dito. Lumipas ang 1 taon, Tita Kerry. Paunti-unti na akong nagkakaproblema sa bunso ko. Dahil kapag tumatawag ako sa mga apo ko sa kanya at nangungumusta ako, ay magsasabi na ang mga apo ko ng problema nila na hirap si mami nila para pagkasyahin ang binigay ng papa nila sa Hong Kong. At ginawa ko, Tita Kerry, kinausap ko ang manugang ko. Umiyak itong nagsabing yung dating pinadadala ng anak ko na 30,000 to 40,000 pesos na padala sa kanya monthly ay talagang okay naman po at may sobra pa dahil may naitatago pa siya sa kanyang savings account para sa emergency cases like kapag nagkakasakit ang mga anak nila, which is good. Pero lately ay nagtataka siya kung bakit 10,000 pesos na lang ang pinadadala ng anak ko. At nag-aaway nga sila dahil talagang hindi kasya ang 10,000 monthly, lalo na at nag-aaral ang mga anak nila. At ang araw-araw na gastusin,
Kaya umiiyak ang manugang ko sa akin at nagsasabing minura pa nga daw siya ni Rod, name ng anak ko, Tita Kerry, ng aking bunso. At pinipilit siyang pagkasyahin ang 10,000 pesos monthly. Ay, nakakapag-init ng dugo. 10,000 pesos, saan aabot yun? Kung nagpapaaral ka, 3. Kakainin nun sa araw-araw. Oh my. Kinausap ko ang anak ko, Tita Kerry. Sinita ko siya kung bakit ganun ang padala niya ngayon. At saan napupunta ang sinasahod niya sa amo niya. At kahit magkwentahan kami, ay maraming sobra sa kanya. Kung may bisyo man siya para sa sarili niya. Di ko na nga sinitayan, Tita Kerry, sa pagpapalit-palit ng cellphone at mga gadget. Sabi ko, sa sarili ko, pera naman niya yun. Need niya pa rin yun para sa trabaho niya. Pero ang di ko mapapalampas, Tita Kerry, ay ang tipirin niya ang pamilya niya at pagdamutan. Na-corner ko rin ang anak ko, Tita Kerry. Umamin nitong may kinalolokohan siyang babae. Ay, sabi ko na meron eh. Oh no. Sabi nga, parang ano ba ho, jeepney driver ba yung anak nyo? Kasi di ba, basta driver. Sweet lover. Oh my God. Ay, naku. Lalo na wala dyan ang asawa sa Hong Kong. Nandito sa Pilipinas. Ay, naku. At ang masaklat, Tita Kerry, umamin ng anak ko na may kinalolokohan siya at sinusuportahan niya ngayon dahil buntis daw ang girl. I'm sorry. What? At nasa Pinas at any given time ay manganganak na ito. Wait, pero nasan yung babae? Nasa Pilipinas? So babae, ano dyan? Dyan sa Hong Kong, Nandito. nandiyan dyan, nabuntis niya, dito manganganak sa Pilipinas. Ang daming ganyan. Minsan nga may matandang driver. Matandang driver dyan sa sa square. Kalbuhin na. Ano pa eh, bungal pa eh. 3 nag-aaway ng Pinoy sa kanya. 3. I'm so stressed. Sige, Imagine tuloy niyo mo. muna. Almost lolo na yun. My goodness. 3 nag-aaway. Ay, nako, Tita Kerry. Samang-sama ang loob ko, Tita Kerry. Muntik ko na siyang masaktan o masampal. Sana sinampal nyo na. Oo nga. Nasabi ko sa kanyang kawawa ang asawa mo at mga anak mo. Kapag di mo yan tinigilan at lahat ng dapat sa pamilya mo na mapupunta sa babaeng yan mapupunta. At di yan ang pinangarap kong gawin mo dito sa Hong Kong. Nasumbatan ko siya, Tita Kerry. Alam kong sa galit ko ay nakapagsalita ako ng di maganda sa kanya. At ilang linggo yan, Tita Kerry, na hindi nagpakita sa akin. Ang kapal ng mukha mo, ha? Ikaw pa galit sa nanay mo? Ay, kung hindi sa nanay mo, hindi ka makakarating dyan, Rod! Nakanangina mo! Ako nagigigil eh. Ay, nako. Di ko alam kung saan ako nagkamali sa anak kong ito, Tita Kerry. At ako ngayon, ang nagdadagdag sa pinadadala niya sa pamilya niya. At halos wala ring natitira sa akin dahil sa 2 ko pang anak na babae na kahit papano ay tinutulungan ko rin. Ay, di ko alam kung saan ako nagkamali, Tita Kerry.
Hindi ko alam kung paano mariresolve ba ito. Dahil kawawa ang pamilya ni Rod ng aking bunso kapag lumala ito. Baka masira ang pamilya niya. Lumayas ang manugang ko dahil alam niya na nagluloko at may kinalolokohan si Rod dito sa Hong Kong. Ano ang gagawin ko, Tita Kerry? Sana mapayuhan mo ako. Gulong-gulo ang isip ko ngayon. At minsan nga, natutokso akong kausapin ang amo ko na ipaterminate ang anak ko sa kanyang employer at pauwiin na lang sa Pilipinas. Kaysa ganitong ang mangyari at ganitong problema ko pa siya dito sa Hong Kong. Sana po mabasa niyo ito sa lalong madaling panahon. Yours truly, Mila of Homantin. Medyo na-stress ako doon. Sige, mag-breather muna tayo. Hinga muna. Babalik tayo. Oo, mag-break muna tayo. Okay? Iinuman ko muna ng tubig. Oo. Parang ako nagsisikip ang dibdib sa galit eh. Di ba? Na-stress ako. At feeling ko pati yung mga listeners ngayon na nakasabay-sabay sa Okay, Facebook. commercial po muna kami. Babalik po ang ating TGIF, Pinoy Tayo San Man. Lovingly yours with Tita Kerry. Lovingly yours, Tita Kerry. Hi, eto po si Sam LB at kayo ay nakikinig sa Lovingly Yours, Tita Kerry on AM 1044. Ayan. Tayo po yung nagbabalik. At 9:39 on the clock. Ay, nako. Alam mo, buti siyang anak niya. Yung iba dyan na OFWs natin, asawa ang nadya dyan na ikuha nila ng employer. But then also, May mga sinwerte na up to now, no? Sila pa rin mag-asawa ang nagsasama. nagkaayos. Nagkakaroon ng problema. Oo. Pero yung iba talaga, minalas naman na naghiwalay. But At then nagkaroon ng Oo. pamilya yung asawang inano niya. Ito naman anak niya. pero ang ano dyan, may asawa at pamilya din kasi siya sa Pilipinas eh. Yun ang masakit doon eh. No? Lalo na kay Mila, no? Napakasakit na imagine mo 3 anak mo, yung 2 babae na may mga asawa at anak na rin, nandoon pa rin yung natulungan mo sila. Tapos ito ngayon dun sa anak mo na kinuha mo para makatulong sa pamilya niya, ikaw pa rin ang namomroblema. Ang hirap ng lagay ng isang inang kagaya ni Mila. Totoo. Imbis na dapat 18 years ka na, di ba? Imagine mo, 18 years sa Hong Kong. Yun yung sinasabi rin natin kanina, di ba? Doon sa pinag-uusapan natin na nilabas yung sama ng loob sa social media. Oo. Di ba? Na tatay, na seaman, nawala rin. Wala. Hindi na pagandaan yung kanyang pagre-retire. Hindi. Eto, for sure, si Mila, 18 years, dahil sa ganitong kalagayan niya, tumutulong sa apo na dapat hindi niya na responsibilidad, tumutulong sa anak na may asawa na dapat responsibilidad na ng mag-asawa yan, ng kanyang anak na dahil may sariling pamilya. Lalo na yung kay Rod, sa bunso. Oo. Di ba? Na kung may hiya at merong tong anak niyang bunso na hindi nahirati sa rin, no? At ito'y bagay sa sulat niya pa lang sinasabi niyang ito na yung problem niya eh. Child niya eh. Na matigas ang ulo eh. Di ba? Na minsan yung 2 kapatid pagka sila sinasaktan ni Rod. Tinatanong niya nga saan siya nagkulang. Napakasakit
na ganito yung makikita mo sa isang OFW na magulang. Na parang kung ikaw ang lalagay sa katatayuan niya, ang hirap eh. Gawin mo 3 anak mo, ikaw pa umiintindi. May apo ka, ikaw pa rin ang umiintindi. Paano kung nagkasakit ka? Wala na. Walang Eh, mabuti. pakialam sa'yo. Mabait yung employer niya. Oo. My Right? goodness. OMG. Ikaw, Ano ko? ay pa-terminate? Hindi. Ano? Ang ano Solusyon dyan, ba yun? feeling ko termination is not the absolute answer. Kasi Bakit hindi mo sisisi? oo. Kasi Sisisi nila oo, kung kasi- isipin niya. Kasi ang gusto, 'di ba? Ang idea doon kung ito terminate kasi niya, that means Babalik para sa pamilya. babalik na siya sa pamilya niya. And then quote unquote hindi na siya magloloko dito, parang gano'n. Pero that would also mean na mawawala ng trabaho yung anak niya dito. So hindi Naiaasa niya rin sa kanya. yon. 'Di ba? So parang there's really no right or wrong answer in this. Kasama po namin kayo ha sa Oo. pagpapayo kay Mila, no? Share lang po kayo. Alam ko maraming Mila sa Hong Kong. Marami, may mga nakaka-relate na nga eh. Maraming Mila sa Hong Oo. Kong. Anong ginawa nyo? Anong ginawa Right? ninyo? Meron tayo dyan na malapit din sa atin na ilang taon na rin Mhm. sa Hong Kong. 20 plus years. Mhm. Hindi pa rin siya makapag-for good. Oh my Dahil goodness. parang sa kanya, maligaya na siyang natutulungan niya yung mga anak niya, mga apo niya. Mhm. Pero hindi niya nakikita. Ang hindi niya nakikita, at sinasabi ko nga sa kanya, ikaw ba may ipon sa sarili mo? Wala. May konti naman po. Konti. E paano kung wag mangyari sa bato tumama, nagkasakit ka, napaganda mo ba yung pagpupurgod mo? Hindi. Hindi siya nakakibo. Mm-mm. May ano ka ba? May panghabang buhay ka ba na protection mo para sa sarili mo? Mm. Ito may sinabi si Ems. Grabe. Walang awa sa magulang. Naiiyak ako habang binabasa ni Tita Kerry. Nawa ko sa nanay ni Rod. Oo. Kay Mila. Nakawa ko eh. Grabe ang dinanas ng nanay niya sa problema sa kanya. Bakit kaya may mga anak na ganoon? Diba? Totoo. Ayan. Si Jamela Corda, sabi niya, similar story. Ay, nako. Si Tita Edna, wala daw siyang masabi. Parang, ay, Bunto. oo. Oh, eto, Malaki- may malaki- ano pa, may kwento to si Tita Kat. Sabi niya, nako, baka meron din pamilya si babae. Paano yan? Naku, isa pang gulo yun. O, diba? Oh my goodness. Pero hindi, wag muna natin problemahin yun. Kasi ang problema natin ngayon si Rod. Wag natin problemahin. Huwag nating dagdagan. Sumasakit na nga ang ulo natin sa isa. Oo, di ba? Yun know, sabi nga ni Marisa dito, correct DJ Jin. Lalong mahihirapan si Tita Mila kung ipapa-terminate niya. Kasi akuin na niya yan eh. Alam mo, that the fact na inaako pa ni Mila yung pagpapadala kahit papaano sa 2 anak niyang babae. Para sa akin, that's too much. Oo. Kasi working age That's na too sila. much. Alam natin na hindi matitiis ni Mila Ang mga Yung anak niya. mga apo niya, Yeah. yung Na manugang nakikitang na ayaw mo makira ng tuluyan ng naghihirap. pamilya. Mhm. Right? But, kung tutusin, hindi niya problema yun. Problema ng anak niya yun eh. Right? Tama. Problema ng anak niya yun. Kasi, buhay na ng anak niya yun eh. Buhay na ng anak niya yun. Kaya, yun ang ano doon eh. Yun ang, parang, ang sakit sa isang nanay na
yung katwiran natin, hindi natin matitiis eh. Right? Hindi natin matitiis sa mga anak natin. Pero, sa akin po, no, mas makabubuting kausapin mo ng puso sa puso bilang ina ang anak mong si Rod. Ano po yung ibig nating sabihin? Mag-usap ng maayos, walang panunumbat, at ipaunawa mo sa kanya ang mga maling ginagawa niya sa magandang pananalita. Lalo na sa mga anak niya bilang ama. Mas mahirap na mabulid siya sa tukso at tuluyang pabayaan ang kanyang asawa at mga anak. Totoo po yun. Lalo na inamin na sa inyo ni Rod. Kasi kung tutuusin nga alam ng babae may pamilya siya. Pumatol pa yung babae sa kanya. Totoo. Alam nga naman sinabi ni Rod na binata siya. Pwede rin. Ang tanong nga doon, paano kung may pamilya din yung babaeng nabuntis niya? Another problema ni Rod yan. Pero hindi mo na problema yan. Mila, problema na ng anak mo yan. At kung di mo siya makukuha sa paliwanag, may kasabihan tayong mga Pinoy. Buntot niya, hila niya. Sungay niya, dala niya. Malalim yun. At kung ginawa mo na ang lahat bilang ina, bilang magulang, siya pa rin ang nakapangyari, hayaan mo na lang siya at ipagdasal. Leave it up to the Lord. At si Rod, ang iyong anak, ang ipagdasal mong maigi. Na sana malinawan, maintindihan niya ang sitwasyon ng pagkakamali niya, humingi siya ng kapatawaran sa kanyang asawa at mga anak, at maraming paraan para magbago pa siya. Ayusin niya ang buhay niya. Ayusin niya ang sarili niya. Mahirap kasi na bilang magulang tayo parang yung anak natin na ganyan nahirate, sa atin ibabato yung problema Dahil alam niya, hindi mo matitiis ang mga apo mo sa kanya. Pero mahirap po yun Hindi mo dapat ipakita sa kanya na handa kang tumulong at tutulong sa problema niya at pamilya. Ganong hindi mo naman ito obligasyon. Para na rin nating kinukonsinti ang mali sa kanyang pag-uugali. Kapag ka nahirate rin po tayo sa ganyan. Mahirap din na ipaterminate mo siya dahil mas malaking problema yan. Dahil mawawalan siya ng trabaho at lalong ikaw din ang malubhang maaapektuhan. Dahil for sure, sasandig at sasandig sa'yo dahil nasanay na at sinanay mo na. Kailangan na mabigyan ng leksyon si Rod. Tiisin mo, kung kakayanin mo, na hindi tumulong sa pamilya niya. Why? Baka dito niyo po siya maturuan ng leksyon. Baka sa ganitong bagay, matauhan siya. Matauhan siya bilang ama, bilang asawa, lalo na po kung yung mga anak niya na ang nagsasabi sa kanya, nanunumbat, baka matauhan si Rod bilang ama. Dalangin ko, Mila, malagpasan niyo po ang pagsubok na ito ng may kapal. Mabigyan niyo rin ng atensyon ang inyong sarili
Dahil hindi po kayo bumabata. Okay po, nandiyan pa kayo sa inyong employer. Paano po kung kayo po ay magkasakit, igupo ng inyong katawan, alam niyo po yung stress at pag-aalala, problema na inyong binabata, malaki po ang epekto po niyan sa inyong kalusugan. Sana isipin niyo rin po yun. Mas magandang may ipon din po kayo para sa sarili ninyo, para sa inyo. At alam kong maraming mila sa Hong Kong, sa abroad, nakapareho po ng buhay ninyo. At hindi matatawaran ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang mga anak. Ang kakulangan lamang ang pagmamahal ng mga anak sa kanyang ina, sa kanilang magulang. Ay, ubing nga muna. Yes. Ayan. Grabe. Marami din palang problemadong ganyan. And it might not be the same, sabi. Pero, ganun. Problema daw ang anak. Pamilyado din. Hindi maiiwasan eh. Hindi natin maiiwasan bilang magulang tumulong. Mhm. Pero, ito ba ho ay responsibilidad natin at obligasyon? Hindi po. Dahil, alam niyo po, yung sinasabi nga natin na parang tayo ang kumukonsinte sa kanila para hindi nila solusyonan yung problema nila. Dahil sila, Kasi alam na nandiyan kayo eh. alam nila may babatuan sila eh. Mm-mm. Alam nila may tutulong sa kanila eh. Subukan yung walang tutulong, gagawa't gagawa ng paraan yan para masolusyonan yung problema nila. Tama. Kaya lang, nagiging daan po tayo para imbis na maturuan natin sila ng tamang mga pamamaraan to solve their own problem, kasama ho tayo sa nagiging Problema. nung problema eh. That's true. Ilang magulang ang ganyan. Ilang OFWs ang ganyan. Mapaina, mapaama. Alam natin, hindi natin matitiis ang anak natin. But, kailangan matuto sila eh. Maliliit pa lang yan, dapat matuto na sila ng responsibilidad. Yung nasa atin bilang magulang, paano natin tuturuan yung mga bata eh. Kaya lang, ang isang negatibong impact ng pagiging OFWs, wala tayo doon eh. Para tayo ang mag-guide at umakay sa kanila sa tamang asal na gusto natin. Ang natuturuan natin ngayon ng tamang pag-uugali at tamang yung mga anak ng mga employer natin na ating pinaglilingkuran. Yun po yung negatibong impact na talagang na natin ang buhay natin yan bilang OFWs. Bilang OFWs. Kaya lang, depende pa rin po yan. Dahil kung maganda ang komunikasyon, maganda mismo ang pag-uusap, at naroroon ang presensya ng may kapal ng ating Panginoon, alam niyo po, mag-guide natin sila sa tama. At muli po, ito ang inyong Tita Kerry na nagsasabing sa bawat tanong ay may sagot. Sa bawat suliranin ay may kalutasan. Arrivederci. Babu, I love you all. Grabe. Ay! Hindi ba? Ay, Hindi, no. totoo. Totoo. Maraming mila Maraming mila. sa Hong Kong. Ayun, no, Parsi Lourdes. Totoo yung Tita Carrie kasi nag-for good na rin ako galing Hong Kong. 28 years ngayon, umuwi na ako. Iniwanan na ako ng mga anak ko. Kaya namumuhay ako mag-isa.
So what? Diba? Tapos na ho kayo sa kanila. Yes. Ano talaga yan eh? Reality of life. Mhm. Meron namang hindi. Mhm. Swerte natin. Yep. Pero hindi natin mapanghahawakan yun eh. Hindi natin mapanghahawakan sa mga bata. Masakit man tanggapin, we have to accept it. And be strong, Lourdes. Mhm. Tapos na tayo sa obligasyon para sa kanila. It's about time. Pagtuunan nyo ng pansin ang sarili nyo. Yeah. That's yourself naman. Ay, nako. Kita-kits tayo next week ulit. Ha? Oo, next week. Same time, same place. Para sa kanyang